Gandang katawan ng baboy. Pigrola, lamang ka sa malaman. Magkakampi ang Pigrolac with Pigro Builders at unang hirit sa paghahatid sa inyo ng pangkabuhayan tips. Nagbabalik ang unang balita. Mga igan, Mexicanong si Giovanni Segura hindi na sasailalim sa operasyon matapos mapuruhan sa laban nila ni Brian Viloria. Pero kailangan pa rin niya magpagaling sa ospital. Darito ang report ni Cesar Apolinario. Sa tindi ng mga left hook na kanyang pinakawalan, hindi lang napatumba ng film boxer na si Brian the Hawaiian Punch Viloria ang Mexicanong si Giovanni Segura. Nagdulot din ito ng pamamaga ng sentido ng Aztec Warrior na sa paunang pagsusuri ay natuklasang nauwi sa fracture in the orbital floor ng Mexicanong boksingero. Kabilang sa sintomas ito ay ang pagkakaroon niya ng diplopia o pagdoble ng tingin. Pero nang kamustahin ko si Segura sa kanyang manager, tiniyak sa akin ni Richard Mota na kahit nalamog ang mukha ni Segura, hindi na raw niya kailangan dumaan sa operasyon. Katunayan, makakalabas na raw ng ospital ang Mexicanong boksingero sa loob ng 2 o 3 araw. He's reacting well. He's been conscious of everything. I just saw him an hour ago. No surgery has taken place. He's been checked, his brain, jaw, nose, eye, so everything is okay. At sa kabila ng pagkatalo, maginoo raw na pinuri ng kampo ni Segura ang ipinakitang bangis ng The Hawaiian Punch. All the issues that the critics has told me, stamina, just combinations and movement. No, I worked on all of those in the gym, and I'll continue to work on that because I want to stay a world champion for as long as I can. Sa courtesy call ni Viloria, kina GMA Chairman and CEO Atty. Felipe L. Gozon at GMA President and COO Gilberto Duavet Jr., mainit na binati ang ating kampiyon. Fantastic, no? Ibang klase si Brian at ipinakita na naman sa ating mga kababayan na ibang Pinoy sa rangalan ng boxing. Galing. Lahat ng tao ay humanga kay Brian. At sa palagay ko, marami pa siyang mga tagumpay na mararating. That's what I was thinking. Mukhang ang Channel 7 ang nagiging tahanan ng mga kampiyong boksingero. Para sa unang balita, Cesar Apolinario reporting. Department of Education, pinaalalahanan ng pamunuan ng mga pampubliko eskwelahan na gawing simple ang mga Christmas party. Marami naman daw paraan para maging masaya ang pagdiriwang ng Pasko nang hindi gumagastos ng malaki. Darito ang report ni Cara David. 7 taon ng grade 1 teacher si Jocelyn Rosete sa Apelo Cruz Elementary School sa Pasay City. Wala siyang anak pero tuwing magpapasko, buong klase niya ang binibilhan niya ng regalo. Mga prizes po namin sa games, kami na lang po ang sumasagot bilang teachers kasi bawal po tayo maningil. Kasi Christmas naman ano po ba yung diwa ng Pasko, di ba para sa mga bata? Karamihan sa mga mag-aaral ng eskwelahang ito ay mga kapuspalad, kaya di na nila inuobliga ang mga bata na mag-ambag-ambag ng pera para sa kanilang Christmas party. Ang estilo rito pag Christmas party, kanya-kanyang baon ng pagkain ng mga bata. Sabay-sabay na lang nila itong pagsasaluhan para lahat sila makakatikim. Yung mga batang medyo may kaya, sila po ang nakakabili ng mga pagkain sa fast food, sila na ang nagdadala. Yun namang walang nagdadala na lang sila ng kanilang sariling pagkain. Ganito rin ang nais ng Department of Education para sa lahat ng pampublikong paaralan sa buong bansa. Simple at hindi gaanong marangyang selebrasyon ng Pasko. Sa December 19 o 20, nakatakda ang Christmas party para sa mga eskwelahan. Pero ayon sa Memorandum Order ng DepEd, bawal maningil ng kontribusyon sa mga bata. Pwede naman daw ang donasyon, pero dapat walang pilitan. Hindi sila maaaring humingi ng sapilitang kontribusyon sa mga mag-aaral. Na kung sila ay magdadaos ng Christmas parties, ito dapat ay simple lamang
at hindi marangyang-marangya. Ang sinuman na lalabag sa kautosang ito ay maaaring makasuhan ng kasong administratibo ng DepEd. Naniniwala ang DepEd na kahit walang pondo para sa mga Christmas party, magagawan pa rin ng paraan para maging masaya ito. Sa Apelo Cruz Elementary School nga, pati Christmas decorations nila, recycled at gawa mismo ng mga estudyante. Naniniwala ang mga guro rito na wala naman sa marangyang handa ang diwa ng Pasko, kundi nasa masayang pagsasalo-salo. May dala-dala silang mga, ano ba yung tawag doon, yung player, magkakantahan sila, magsasayawan, may mga games din sila. Tapos pag yung mga nanalo, binibigyan din ng prizes. Para sa unang balita, Cara David reporting. Mga kapuso, isang PhilAm midwife ang tinanghal na CNN Hero of the Year ngayong taon. Sinusundan niya ang yapak ni Efren Peña Florida, ang Pilipinong itinanghal na CNN Hero of the Year noong 2009 para sa kanyang kariton classroom. Kilalanin si Robin Lim o Mother Robin sa report na ito. Isa na namang kababayan natin ang kinilala ng Cable News Network bilang natatanging bayani ngayong taon. Si Robin Lim, isang Filipino-American midwife sa Indonesia. Libo-libong babae ang natulungan niya na magkaroon ng ligtas na pagbubuntis at panganganak sa kanyang libreng medical services para sa mga mahihirap. We have medical doctors every evening. We have medical doctors on call. We have nurses and midwives 24/7. And we try to marry traditional medicine with modern medicine. And this benefits all the patients. We have free ambulance service 24/7. All we have to do is hear from someone. Dahil sa kanyang pagkalinga, Mother Robin ang tawag sa kanya ng mga taga-Indonesia. Ayon kay Lim, mahalaga ang buhay ng bawat sanggol at ina. We have to think about the 981 women every day on earth who die from complications of pregnancy and childbirth. That's a staggering number. And I'm not talking about just Indonesia. Indonesia has a pretty high maternal mortality rate. But all over the world, you can imagine what it's like in Africa. And it's mostly due to malnutrition. Bukod sa parangal, makakatanggap din si Mother Robin ng katumbas ng halos 11 milyong piso. Agad naman nagpaabot ng pagbati sa kanya ang Malacanang. Noong 2009, itinanghal na si CNN Hero of the Year si Efren Peña Florida Jr. na nakilala sa paggamit ng pushcart classroom para sa mahihirap na bata. Para sa unang balita, Susan Enriquez reporting. Pusa sa Italy, pinamanahan ng katumbas mahigit 500 milyong piso ng kanyang amo. At DJ Mo Twister nagsalita na tungkol sa aligasyon sa kanya ng ex-girlfriend na si Rian Ramos. Pagpauli, tutok lang sa unang balita. Andun daw siya sa bahay ng tunay niyang mga magulang. Ano, Lola? Alexandra? Unti-unti silang